Good morning mga kabita! Ciao! Buongiorno everyone! So yan, kung makikita nyo is nakagayak tayo. It's already December 7. Kung di ako nagkakamali, yes. Yan. At nakagayak tayo dahil biglaan talaga. Itong pagpunta natin sa ospital dahil kahapon is napansin ko nag-i-spotting ako. Then lumabas pa kaming mag-anak para mag-ikot dito sa may arena. Yon, nang mapansin ko na dumadalas yung pag-i-spotting ko. So, nag-worried kami. Hindi na naman kami makalabas dahil it's already 9 or 10 na ng gabi. Tapos, syempre, wala kaming pag-iwanan ng bata. At kung pupunta kaming ospital, hindi naman pwedeng ako lang dahil nga nag-i-spotting na ako. So, napagdesisyonan namin na ngayong umaga kami pupunta sa ospital. So, hopefully, walang problema dahil until now is nag-i-spotting pa rin ako. At ang nararamdaman ko lang naman today is masakit talaga yung balakang ko kahapon pa. At wala namang ibang masakit, yun lang. So, kinakabahan ako. At kaya sana is okay lang naman si baby at saka ako. Ayun, so first time ko mangyari to. Kaya let's see kung ano mangyayari sa atin mamaya. So, inaantay ko lang si asawa ko na sunduin ako kasi siya naghatid kay Tutoy this morning. So, ayun lang. See you later. Nakasakay na tayo ng bus. Nandito na tayo sa ospital. Pupunta kami sa numero Del Leone 30. Doon kami itinuro. Malapit na sa ating pinupuntahan. Sa 29. So ito ay nasa 23 na. Sunod ay 24. Medyo malawak tong hospital kaya naman nilalakad pa. Nagawa naman tayo sa sakyan. Napakalamig talaga. Nagpalabas. Pwede tayo din ba? Ito sir. Hindi ka na dyan. So, hi guys! So, nandito na tayo sa bahay. Tapos na yung naging check-up sa atin. So, dito ko na itutuloy yung kwento or yung nangyari doon sa loob ng ospital. Kasi hindi na rin namin nabidyuhan. Dahil nga medyo, syempre madami na rin tao. Tapos hindi ko sure kung pwede or what. Ay, dito ko na lang ikukwento sa inyo kung ano nangyari. So, pagkapasok namin doon, binigyan lang kami ng kinausap kami ng isang nurse doon sa it's like an information. Tinanong kami kung kamusta ako, kung kailan ako nag-spotting, tapos kung anong kulay ng dugo na lumalabas, kung gaano kadami, ganon. So, after namin masagot yon, binigyan ako ng isang tela na siya kong isasapin sa aking baba. So, kasi doon pagbabasihan kung nag-i-spotting pa rin ako. Kasi nakanapkin ako eh. Tapos pinagpalit lang, pero chinek pa rin niya kung nag-i-spotting ako or what. So, nung nakita nga na nag-i-spotting pa rin ako, it's an hour, nag-i-spotting pa rin ako, ilang ispa. Ay, binigyan ako ng isang tela na siya kong isasapin nga. Then after, binigyan kami ng number na tatawagin kami. So, after an hour, so kami na yung sunod. So, meron doon dalawang, I don't know kung parehas silang OB-GYN or what, pero marunong sila parehas nag-ultrasound. So, chinek nila
Ang una, nagtanong-tanong kung pang ilan ko na yung baby ko ngayon. So, sabi namin is padalwa. Then, red spotting ba or brown spotting? So, red spotting. Tapos, kaya medyo nagwo-worry din nga pala kami kasi sa totoo lang is kaya nasasabi ko na maselan yung pagbubuntis ko or nag-iingat din kami kasi meron nga po kasi akong sis. So, hindi ko pa nakukwento pero meron po akong sis. Meron akong dalawang sis at nung una kong nalaman siya is 6 cm na. So, iyon. So, it's normal daw sa isang babae kahit sa dalaga na nagkakaroon ng sis. At dahil nga nagbubuntis ako is on monitoring pa rin ako kahit na sasabihin na normal. So, ayun nga, chinek muna ang aking puwerta if may problema or saan parting nagdudugo or what. So, pinaubo ako kung dahil ba sa pag-uubo or pagdagis ko kaya ako dinudugo. So, wala naman sila makita. Then, after that, chinek nila kung masakit yung aking puson kasi gawa nga ng sis, may possible talaga na sumakit yung puson ko. Yun ang sabi. Then, medyo sumasakit nga naman talaga pag nahihipo nila yung, may parte kasing sadyang masakit. After that, nung hindi pa sila nakontento is vaginal ultrasound ba yung tawag doon? Basta sa loob pinasok kasi 'di ba may isang ultrasound na sa tiyan lang. So, nung una sa tiyan muna. So, nakita nila na normal naman yung heartbeat ni baby at okay naman si baby. Kumbaga wala namang problema sila nakikita doon. Then, doon sila nag-focus sa sis na nakikita nila sa akin. So, doon sa tiyan ko, tinitingnan or sa puson ko, tinitingnan yung ultrasound, is parang hindi klaro sa kanila yung sis. Kaya nagkaroon kami ng vaginal ultrasound. So, nung tinitingnan nila through vaginal ultrasound, doon ko nararamdaman yung pain talaga ng aking sis or what. Pero, after a few minutes na pag-check nila is, after nilang natapos yung pag-check, nag-picture-picture sila ng ultrasound ko. So, sa kanila, ipinaliwanag sa amin yung mga pangyayari. So, yung ang sabi nila, wala pa silang nakikitang problema. Or, sinasabi na, kasi nag-spotting ka, pag instinct mo is, it's possible na may problema sa pagbubuntis mo, or it's possible na mag-miscarriage ka, or makunan ka, ganon. Kasi especially it's 16 weeks na ako, it's like 4 months na si baby. Is not ako nag-spotting, so may possible nga na miscarriage. Pero sabi naman nila is wala pa silang ma-predict or hindi naman nila mapipredict, hindi naman nila makita na magkakaroon ng miscarriage. And then, sabi nila, pero kung ikaw ay nagwo-worry or may nakikita ka pang problema at continuous yung pagdudugo mo, huwag kang mag-atubali na bumalik sa ospital or sa kanila. So, doon naman is na-lessen ang worried ko. Then, pagdating naman doon sa sis, is yun nga sa kay baby is normal yung heartbeat, okay naman siya. Yung sis, wala naman daw sila pang nakikitang problema. So, hindi pa din daw siya ganong agad lumalaki. So, ibig sabihin yung sis natin is ganun pa rin. Kailangan lang is ma-prevent natin siya sa paglaki. Na, I'm not sure kung paano. So, yun. Thankful. At, yun nga. Talagang dasal kami na sana talaga is walang problema or walang maging problema si baby at ako sa pagbubuntis ko para at least matuloy-tuloy natin at lumabas si baby na ang maayos. So, yun lang. So, dun talaga kami nag-worry kay sis, sa aking sis. Kasi dalawa yun, pero isa yung nakikita kasing medyo malaki. Ayun. So, wala naman nireseta si doktor, yung ating doktor. So, continuous lang ako sa pag-inom ng aking folic acid and then sa gamot ko sa pagsusuka. So, as of now,
my blood pressure is okay, everything is okay, nagdudugo ako. Pero, yon under monitoring pa rin tayo. So, hopefully, pray for me na sana ay maging okay ang lahat ng ating pagbubuntis, ang ating journey. So, yun lamang po. Thank you po sa panonood. So, sana po is pag-pray nyo ako. At sana po ay yun nga, ay malagpasan natin to. Ciao, ciao mga kabita. Grazie. Ciao, ciao.